mag-alala dahil kami po ay maghahayag lamang ng libreng salita ng Panginoon at hindi po kami manghihingi sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Alam niyo po ba, mga minamahal naming kaibigan, na ang buhay sa mundong ito ay temporary lang. Ang lahat ng nakikita natin, nahahawakan natin, kasama ang ating mga buhay, ay temporary lang. Sapagkat sinasabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27, sabi po sa salita ng Diyos na itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Sinabi rin po sa Mateo na ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang mga salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So yung buhay natin sa mundong ito ay temporary lang, panandalian lang at merong hangganan. At alam niyo po ba na pagkatapos ng kamatayan ng tao sa sanlibutan ito ay merong tinatawag na paghatol ng Diyos. Tayo po ay hahatulan ng Diyos ayon sa Mangangaral chapter 12 verse 14. Sabi po doon, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. At meron ding nakasulat sa banal na kasulatan na meron lamang dalawang pangwalang hanggang lugar ang patutunguhan ng bawat kaluluwa ng bawat isa sa atin. Yun po ay ang langit at impyerno. Alam niyo po ba na marami sa atin dito gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos sa langit na bayan, pero malinaw na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Mga kapatid, mga kaibigan, ang magkakaroon lang ng bahagi sa kaharian ng Diyos sa langit na bayan is yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos at sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Meron pong nakasulat sa unang Korinto chapter 6 verse 9. Sinasabi po doon ng salita ng Diyos na hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dadayain ang inyong mga sarili. Alam niyo po, mga kapatid, meron pong paanyaya ang Panginoong Hesukristo sa ating lahat that we need to repent and return to God. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan, manumbalik tayo sa Diyos hanggat may oras pa, hanggat buhay pa tayo, hanggat malakas pa tayo. Alam niyo po, hindi po natin alam kung hanggang kailan lang yung buhay natin sa mundong ito. Maaari ngayon buhay tayo, malakas tayo, malusog tayo, pero yung araw ng bukas, hindi natin alam kung ano ang magaganap. Hindi natin alam kung bukas, buhay pa tayo. Kaya nga, today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan, mga kaibigan. Sabi sa Biblia, kung narinig ninyo ang tinig ng Diyos, ang panawagan ng Diyos, ang puso ninyo'y huwag nang patigasin, katulad ng mga taong naghimagsik sa Panginoon. Sabi ko sa John 15:5, sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Sabi ni Jesus, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Mga minamahal namin kaibigan, hindi pa ba huli ang lahat? Mapalad tayong mga buhay pa ngayon at nakakarinig tayo ng mensahe ng Panginoon. Ibig sabihin, meron pong pagkakataon na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin na magbalik loob sa Kanya. At hindi po lingid sa ating mga kaalaman yung mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Alam niyo po, yung magiging paglindol sa Cebu City, ang daming buhay na nawala. Alam niyo po, palatandaan yun na yung buhay natin sa mundong ito ay temporary lang at walang kasiguraduhan.
Panginoon. Lord, kahabagan niyo po ang bawat isang naririto. Pagpalain mo po ang mga nakarinig ng iyong mga salita. Naway tumimo ito sa kanilang mga puso, Panginoon. Hindi maagaw ng dyablo at ito po ay maipabuhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon na kami po ay makapagpahayag sa lugar na ito. Alam po namin, O Diyos, na ang buhay namin, ang lakas namin ay nagmumula sa iyo. Kaya panalangin ko, Ama, na yung mga taong nandito na nakarinig ng iyong mga mensahe, Diyos, sila po ay magbalikod sa iyo at magpagamit sa iyo, Panginoon. Dahil darating po ang araw, Panginoon, na yung buhay namin ay babalik sa iyo kung kami ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang maghari sa lugar na ito, sa buhay ng bawat isa, at naway manatili po ang kapayapaan, ang kaayusan sa lugar na ito. Ito ang aking samo at panalangin na may kasamang pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So God bless